nagkakasala po ba ako kung ang Diyos Ama lamang ang sinasamba ko at tinuturing kong Diyos at hindi si Jesus po? Oo, nagkakasala ka nun. Hindi mo naiintindihan yung sinasabi mo at hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo. Sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ang ibig bang sabihin nun, pagka sinamba mo si Kristo, meron ka ng ibang Diyos sa harap ng Diyos? Mali yun. Bakit? Kung mga anghel nga, pinapasamba ng Diyos kay Kristo, ikaw pa, tao ka lang naman. Basahin natin ang Hebreo 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging aking anak. At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Lahat ng anghel, pati si Miguel Arcangel, pinasasamba kay Kristo. Ikaw naman, tao ka lang, ayaw mo sumamba. Dahil ang dahilan mo, sabi ng Diyos, siya lang ang magiging Diyos mo. Pag sinamba mo si Kristo, siya nga ang Diyos mo lumalabas. Bakit? Si Kristo galing sa Kanya. Galing sa Kanya yun. Bahagi ng Kanyang, ng pagka-Diyos niya yun. Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang bugtong na anak, galing sa sinapupunan ng Ama yon. Bahagi ng Ama yon. Kaya kung kumikilala ka sa pagka-Diyos ng Ama, dapat kilalanin mo yung nanggaling sa sinapupunan niya. Kung mahal mo yung nanganak, dapat mahal mo pati anak. Basahin natin. Sa isang talata, ganito ang sinasabi sa banal na kasulatan. 5:1 ng unang Juan. Ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos, at ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Kung mahal mo ang Diyos Ama, siya nanganak kay Kristo iibigin mo rin yung ipinanganak niya. O basahin natin uli ang 1:5 ng Hebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. Bakit siya pinanganak ng Ama? Kasi galing siya sa loob ng Ama. Bahagi siya ng Ama, nasa sinapupunan siya ng Ama, ipinanganak siya, binigyan siya ng sarili niyang kalagayan. Pero nananatiling, siya'y bahagi ng Ama. Kaya halimbawa, yung Espiritu Santo ng Diyos, isinugo niya. Tinanggap mo yon, sinamba mo. Yung Ama pa rin ang sinasamba mo. Galing sa Kanya yung Espiritu Santo Isinusugo niya lang si Kristo, nasa sinapupunan ng Diyos. Hindi naman siya galing kay Maria Ang nanggaling kay Maria, yung katawan tao. Pero siya, nasa sinapupunan ng Diyos. Ipinanganak siya ng Diyos. Kailan ba siya ipinanganak? Basahin nga natin ng 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Bago pa pala magkaroon ng mundo magkasama na sila ng Ama Nagtamo na siya ng kaluwalhatian kasi bago pa nagkaroon ng mundo, bago pa nagkaroon ng sanlibutan, nagtamo na siya ng kaluwalhatian sa Ama. Ipinanganak na siya at ginawa na siyang kanyang anak. Sabi ng Diyos, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking naging anak ngayon. Kailan? Bago ang sanlibutan ay naging gayon. Kailan ba nag-umpisa si Kristo? Sa tiyan ni Maria. Paano nagtamo ng kaluwalhatian bago ang sanlibutan ay naging gayon nung palang pinanganak ni Maria, saka nagkaroon ng Kristo? Maling pagkaunawa. Ang pagkaunawa ng mga apostol, Juan 1:1, ganito nakasulat. Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ayan, nang pasimula, ang verbo sumasa Diyos, ang verbo ay Diyos. Tuloy natin. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya,
at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kung si Kristo umira lang nung panganak ni Maria, malaking katangahan. Bakit? Lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. Kung wala siya, alinman sa lahat ng ginawa, hindi magagawa. Kaya si Kristo ay nag-i-exist na bago pa gumawa ang Diyos ng anumang kanyang ginagawa. Siya ay nauna in existence sa lahat ng ginawa. Dahil naipanganak na siya ng Ama mula sa sinapupunan niya. At yan naman ay pinapatunayan na ng Panginoon Kristo nung nandito siya sa lupa. Sinasabi niya ang totoo, hindi siya galing dito sa lupa. Ako hindi taga-lupa, sabi niya. Sino ba yung nanggaling sa langit? Basahin natin sa Juan pa rin, 6:38. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ayun, bumaba ako mula sa langit. Paano mo sasabihin yan galing kay Maria? Ha? Bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi yung kalooban ang nagsugo sa akin. Saan siya nag-umpisa, nag-originate? Bumaba ako galing sa langit. Bakit? Kasi ipinanganak siya ng Ama, galing siya sa sinapupunan ng Ama. Pagbaba niya ngayon dito sa lupa, ano nangyari? Basahin natin ang Hebreo Kapitulo 10, versikulo 5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayun, napakaliwanag. Pagpasok niya sa sanlibutan, bakit siya pumasok sa sanlibutan? Hindi naman siya nag-umpisa rito Galing siya sa langit, sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak siya. Ngayon, pagpasok niya sa sanlibutan, sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan sa akin ay inihanda mo. Ayun. Dito pala sa lupa, meron ng katawang nakahanda sa kanya, inihanda na ng Ama. Yun nga yung ipinanganak ni Maria, na ipinaglihi ni Maria, na tinuli, binalot ng lampin, etc. Ngayon, kung birahan yan, meron man naman ikang Diyos na tinutuli, meron ba ikang Diyos na binabalot sa lampin, meron ba Diyos na nagugutom, meron ba Diyos na namamatay? Nagkatawang tao nga pinaghanda ng isang katawang tao. Kung tao yun, ipapanganak yun. Di ba? At yun tinuli rin kasi sa mga Hudyo, talagang tinutuli pag 8 araw na. Pagka hindi tutuliin si Kristo, tutukso yung supot yun dahil ang mga Israelita talagang lahat ng lalaki tinutuli. Tipan ng Diyos yung kay Abraham Lahat ng lalaki pagkapanganak sa 8 araw ay tutuliin mo, sabi ng Diyos kay Abraham. Ito ang tanda ng aking tipan sa iyo. Ang sabi ng Diyos kay Abraham. Si Kristo'y lahi ni Abraham. Kaya dumaan siya sa pagtutuli yung kanyang katawang laman. Nagkatawang tao siya, hindi siya tao. Basahin natin ang 1:14 ng Juan. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Maliwanag na maliwanag ang Biblia. Umpisa natin. Nasa sinapupunan ng Ama. Ipinanganak ng Ama. Wala pang mundo noon. Magkasama na sila. Nung pasimulan, magkasama na sila ng Ama. Nung gagawin na yung lahat ng bagay, nag-i-exist na siya bilang separate individual sa Ama. Dahil inilabas na siya ng Ama, pinanganak na siya ng Ama. Tinawag na siyang anak. Kaya nung naggagawa sila, dalawa silang magkasama. Nung gagawin ng tao, sabi niya, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan. Kaya ang sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Kaya pag sinamba mo si Kristo, sinasamba mo ang Ama. Ang tinutukoy na wag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, yung mga nililok at nilalang na larawan, dapat kinukuha natin pati konteksto, kapatid. Basahin natin ang 5:7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan
nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak, sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapopoot sa akin. Yun ang tinutukoy na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ako lang ang kikilalanin mong Diyos. Alin ibig sabihin? Huwag kang gagawa ng ibang Diyos. Ng mga larawang inanyuan, bato, kahoy, tanso, kahoy, mga larawang inanyuan, huwag kang gagawa niyan. Huwag kang luluhod sa kanila. Yun ang sinasabi ng Diyos. Pero pagka siya ang nag-utos sa'yo na luhuran mo si Kristo, abay, pagsamba mo pa rin sa Kanya yun dahil siya may utos eh. Sambahin mo si Kristo eh. Kaya yung mga anghel, nung sabihan sila, sambahin niyo yung aking anak, o pagsamba ba sa Diyos-Diyusan yun? Hindi. Kaya mismong Diyos ang nagsabing sambahin yung anak niya eh. Kaya pag sinamba natin si Kristo at itinuring natin siyang Diyos, hindi tayo lumalabag sa sinabi ng Ama. Kasi ang konteksto nung sinabi ng Ama na siya lang ang Diyos, pinapaiwas ka sa mga Diyos-Diyusan na ginawa ng kamay ng tao, kagaya ni Baal,